ito. Mas lumala ang kanyang paglulong. Magkalulong sa parehas pa na silang mag-asawa. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa pag-gising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal na pala. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Nalaman ko pati ang mga anak niya ay nagduda na. At yun nga no mga kabayan, ano nga pong masasabi po ninyo dito po sa pahayag po ni Madam Amy Marcos patungkol po sa kanyang kapatid, maging sa kanyang sister-in-law na si Lisa Marcos. At hindi lang po yun mga kabayan, maging yung buong pamilya ni First Lady at ni Junior talaga pong nadali dito po sa mensahe ni Madam Amy Marcos. Ito po, hindi ko na po papakahabaan mga kabayan. Huwag nyo nga po kalimutan mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. Ito na po, Madam Amy, pasok po. Bata pa lang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Grabe na mga kabayan Grabe po, ngayon ko lang po kasi ito napanood kasi tulog ako tulog ako kahapon nung binalita to Grabe mga kabayan, inamin na po ni Madam Amy na yung kapatid niya ay nagda-drugs. Napakatindi po napakatindi ng mga pronouncement po ni Madam Amy na yung kapatid po niya ay gumagamit po ng ng pulburon. Sige po, Madam. Tuloy mo pa po. Ito mga kabayan, meron daw pong pulburon party. At si Madam Amy pa po ang naglilinis, pati yung Presidential Guard. Noong binata pa po siguro si Junior na mga kabayan. Nung nagpupulburon party po sila. Tuloy mo po, Madam. Kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala
Grabe mga kabayan, napakabigat po nung mga binitawang salita ni Madam Amy ha. So ibig po sabihin, ayon po kay Madam Amy, nagpupulburon din po si Madam Lisa Marcos. So tama po pala na mga bali-balita na si Marcos Jr. at si Madam Lisa, the First Lady, ay nagja-jamming po sa pulburon party. Mas lumala daw po bilang ate, siguro, tama nga yan, na ang laki ng pagkakamali mo. Bilang ate, kung ikaw yung nag-udyok kay kapatid mo na pakasalan nyo, diba? Akala mo gagaling, lalo palang lumala, nagkamali ka ng naireto. Grabe na mga bayan. Is this for real? Tama ba itong naririnig ko? Ito rin natin. Di siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siya magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Aray ko, pati almusal. First day in the morning. Grabe naman yung siyempre. Grabe po, hindi ko ma-process yung mga binitawang salita ni Madam Amy. Biruin mo, pati sa almusal, paggising pa lang ng umaga, first day in the morning, imbis mag-exercise, diba? Jamming po agad. Batak po agad. Grabe to, grabe. Lahat sila nagiinom at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo? Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalo nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Grabe no mga kabayan kung hindi po pala nagmakaawa,
Ito pong si Madam Amy, kay Pangulong Duterte noon, doon sa laban niya kontra Pulburon, ni Pangulong Duterte. Natukhang na po sana pala ito. Itong si Junior, muntik na po palang matukhang. Buti na lang po pala ang tinugis yung mga talagang nagbebenta ng Pulburon. Diba? Kasi kung tinugis yung mga pati yung gumagamit ng Pulburon, ay patay tayo dyan. Natukhang na po pala itong si matagal na po pala sigurong natukhang itong si BBM ng mga bayan. Diba? Kung hindi po dahil kay Madam Amy Marcos. Mula noon, ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na magpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang ito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan ng hahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko
yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanya magkakataon at pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkang na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay BP Inday, sa confidential funds na tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan niya ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayang dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinatiting ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman.
Aray ko. Ha? Pati yung mga anak, ibig sabihin mga, halos lahat? Lahat po ba sila, madam? Ha? Pati si Sandro? Nagpupulburon na rin po? Patay tayo dyan. Yari na, no? Endgame. Endgame na nga ito, mga bayan. O, tuloy mo, madam. Susuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan. Sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kabuluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalang kahiman, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan.
madagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aling ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama mo sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, aling ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, aling ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilinang, hindi ako makukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong lang ang misyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang pamhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi na sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang
iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa NETA at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayo, kapatid. Grabe na mga bayan. At some point dun sa mensahe ni Madam Amy, nakakaiyak no? Kasi kailangan niya pong sabihin yan eh. Kumaga, ikasisira po ng pamilya nila yan, top love po tawag dyan. Nakakaawa lang dahil umantong po sila sa ganyan. Pero tulad nga po na sinasabi ni Madam Amy, eh hindi na nga po siya makapasok sa Malacanang eh. Para makausap yung kanyang kapatid. Diba? Nakakalungkot mga kabayan. Hindi po ito kumbaga sa politika lang. Hindi eh. Nakakalungkot po. At nakakaawa yung lagay ng, siyempre, diba? Nakakaawa yung kalagayan ni Junior na talagang nalulung na nga po sa pulburon. At sana makinig po siya sa kanyang ate. Hindi pa naman po huli ang lahat eh mga kabayan. Diba? Lahat naman po eh may chance pa. Kahit ilang beses pa yung chance na yan, eh, di ba? Lahat po, eh, meron pa rin pong chance para mapagbagong buhay. At hanggang dyan na lang po, no, mga bayan. Magkita-kita pa po tayo sa ating next video po, no? Paalam.